Hi everyone! Welcome back to my channel. Paano mag-SIM registration gamit ang bagong Globe SIM kahit nasa ibang bansa ka. Dito sa video na to ay ipapakita ko sa inyo yung actual SIM registration gamit ang aking bagong Globe SIM. At take note po, ako po ay nandito sa bansang Bahrain. So susubukan natin mag-SIM registration kahit wala tayo sa Pilipinas or kahit nasa ibang bansa ka. So meron ako dito bagong SIM card ng Globe. Ayan. Nakalagay rito, if unused, this SIM will expire by February 28, 2026. Ayan. Kung makikita nyo, bagong-bago po siya. Ayan, bagong-bago. Ayan. Okay po. Sa likod, ayan. So, dito sa likod, makikita nyo yung step by step, no? May step 1, step 2, tsaka step 3, no? Kung paano gagawin. Ayan. So, nakalagay dito, sa number 1, go to new.globe.com.ph/simreg or scan the QR code to register via Globe One app. Number 2, provide your info and government ID. Sa number 3, activate your SIM by sending a message, turning on data, or texting data BAL to 8080. Ayan. So ito yung tatlong step para ma-activate natin yung ating SIM card. Pero kailangan natin siyang eSIM register. Okay po? So ito po yung actual tutorial kung paano mag-SIM register sa Globe SIM registration kahit nasa ibang bansa ka. Tara, simulan na natin. So ang gagawin natin ay kukunin natin yung SIM card dito na i-register natin. Ayan. So punitin natin to. Ayan. At kunin natin yung SIM sa loob. Ayan. So ito na yung bagong SIM natin na i-register natin sa SIM registration ng Globe. First step, ang gagawin natin ay insert natin itong SIM card na to dito sa ating cellphone na to. Okay? So, make sure na kapag i-SIM registration natin ito sa Globe SIM registration, ay make sure na itong SIM card lang ang nakasalpak dito sa ating cellphone. So, tara, i-insert natin to dito sa cellphone na to. So, tanggalin natin yung SIM cards. Ayan. At sa baba. Then, i-off natin tong cellphone natin. Okay. Pagka-off, ilagay natin tong panundot. Ayan. Yung panundot. Then, open natin yung SIM tray ng cellphone. Ayan. So, lagyan natin sa SIM 1. Ayan. SIM 1. Ayan. So, lagyan natin sa SIM 1 yung ating bagong Globe SIM na i-register natin sa SIM registration. Then, ilagay natin ulit. So, tingnan nyo isang SIM lang nilagay ko. Ayan. Itong Globe SIM lang ang nilagay ko rito. Then, ilagay natin. Then, power on. Kapag naka-insert na yung ating bagong Globe SIM na i-register natin sa Globe SIM registration, ay make sure na yung signal bar nyo sa taas ay may nakalagay na R. Ibig sabihin ng R ay roaming. Okay? So, sa case natin, nung pagka-on natin, ay meron na siyang R sa taas. Ayan. Ayan, meron na siyang R. Okay? So, meaning,
meron na tayong roaming signal. Kasi nandito tayo sa Bahrain. Okay? So, kahit sa ibang bansa ka, dapat magkakaroon ka ng R signal sa taas. Ibig sabihin, naka-roaming network ka. Since kung hindi lumabas yan, at signal lang ang lumabas, ang gagawin natin ay punta tayo sa settings. Ayan. Click settings. Then click connections. Then click mobile networks. Then click network operators. Then mag-manually tayo mag-scan. Ayan. Scan networks. Kapag lumabas na yung mga network na available dito, katulad ng Batelco by Bion, STC-BH, Zain-BH, tsaka yung port 2607. So, kahit saan dyan, pwede kayo mamili as long as mag-register sa network. So, halimbawa, click natin yung Batelco by Bion. Yan. So, automatic nag-register sa Bion, registered on network. Yan. Tapos, balik tayo sa network operators. Then, i-on natin yung select automatically para naka-steady siya, naka-connect sa Batelco. Yan. Paano malaman kung naka-connect sa Batelco? Swipe natin pababa. Ayun, makikita nyo, Batelco by Bion/Globe. So, connected na tayo sa Batelco. So, meaning, naka-roaming na tayo sa network dito sa Bahrain. Then, next steps ay i-type natin yung nasa SIM card, sa likod ng SIM card natin, yung lagayan, ay punta tayo sa website na new.globe.com.ph/simreg. Yan. So, i-type natin yan dito sa Google Chrome. Yan. New. Ayan, so lumabas siya. new.globe.com.ph/simreg. Yan. So, lumabas siya. Click go. Andito tayo ngayon sa registration ng Globe. Para sa Globe SIM registration. Pwede rin po ito sa mga TM. So, Globe at TM, ito po yung procedure para makapag-SIM registration kayo. Okay? So, nakalagay rito, register your SIM in 5 easy steps. 1. Verify your mobile number. 2. Choose your SIM registration type. 3. Provide your ID and selfie. 4. Fill up the registration form. And number 5. Review your details. So, click natin yung continue. So, dito tayo ngayon sa first step. First, verify your mobile number. So, ilagay ko yung mobile number ko. Yan. Then, click natin itong square. Yan, no? Click natin yan. At kapag nagkaroon na yung check, magiging blue na itong request PIN. So, click natin yung request PIN. Tandaan po ninyo andito po ako sa bansang Bahrain. At susubukan natin mag-SIM registration gamit yung ating bagong Globe SIM. Ayan, nag-reply na po si Globe. Oh. Ayan. Globe_OTP, mag-ingat, never share your one-time PIN. OTP. Your OTP is, ayan na. So, i-type ko po siya. Ayan, kapag na-type na natin yung ating OTP na na-receive natin dito sa cellphone natin, ay press natin yung continue. So, tandaan po ninyo ito po ay actual SIM registration ng bagong Globe kahit nasa ibang bansa ka. So, next, nakalagay rito ay, welcome, here's how to successfully register or update your SIM. Ayan, so basahin nyo na lang po yan. At iswipe po natin pataas. Ayan. So, meron ditong tatlong numbers. Number 1, if you are under 18 years old, please ask your parent or guardian to register your SIM. Number 2, if your mobile number is owned
by a business or enterprise, please contact your authorized representative to register your SIM. At number 3, make sure you have one valid and active government issued ID with a picture of your face. Sample IDs include passport, driver's license, national ID, physical only. Ibig sabihin, talagang meron kayong hawak na national ID na card. So, kailangan na physical only. Social Security ID or SSS ID, PRC ID, at UMID card. So, since meron akong UMID card, yun ang gagamitin kong pang-register dito sa aking bagong Globe SIM. So, press natin yung continue. But make sure, sana, kompleto po at meron po kayong isa dyan na ID ay pwede na po kayong mag-register. So, since sa akin, ang gagamitin ko po ay yung UMID card. So, click ko yung continue. Number 2, choose your registration type. Select the registration type that best describes you. So, click natin yung registration type. Meron sa arrow down sa baba. Click natin yan. Ayan. So, pipili kayo dito, no? So, meron nakalagay dito na I am a Filipino SIM owner. Ayan. I am a parent or legal guardian registering the SIM of a minor. Ayan. So, pakibasa na lang po, no? Ayan. Since ako po may-ari ng SIM card, i-click ko po yung I am a Filipino SIM owner. Click natin yan. Then, press continue. So, tandaan po ninyo kailangan yung registration type natin ay I am a Filipino SIM owner. Kasi akin po yun. Okay? Akin po yung SIM na yon. So, click natin continue. So, number 3, provide your ID and selfie. So, prepare a valid government-issued ID. Make sure that the photo and other informations are clearly visible. So, scan your document. Well, capture the necessary details from the image which you can review for accuracy. Take a selfie. Make sure that you are not using or wearing any accessories such as glasses or hats. Check that you are in a well-lit area with no other objects or people in your background. Look straight at the camera and smile. So, yan yung third step na gagawin natin ay yung mag-provide ng ID at yung magsiselfie pa tayo. Okay? So, press natin yung continue. Then, scan with camera. Document guidelines. Ayan. So, nakalagay ito, document guidelines. Please ensure that the document follows these guidelines. No fingers or obstructions on document. No scratches, smudges, or dust. No glare reflections or shadow. Well-lit subject. Clear and legible text. Good contrast and brightness. Sharp focus. Crisp detail. Please do not refresh the page. Click the back button or close the window during registration. So, ayan yung guideline sa document natin. So, scan with camera. Okay? Then, please click ko yung okay. Then, nakalagay dito, simreg.globe.com.ph wants to use your camera. Ang i-click natin, allow while visiting the site. So, ayan na. Ilagay ko na yung ID. So, ayan. At natin yung ating document. Ayan. So, nakalagay dito, document analysis succeeded. So, documents analysis pass. So, nakapass na siya. Then, press natin yung continue. Ito naman ay yung selfie. Ayan. So, to ensure your selfie is clear and verifiable, follow these guidelines. Well-lit subject, smile wide, good contrast and brightness, sharp focus, crisp detail. Press OK. Ayan, so magpipicture na tayo. So, ayan. At nakapag-selfie na tayo at nakalagay dyan, trust analysis succeeded.
We've analyzed your ID document and selfie to determine authenticity. And so press natin yung continue. Pang-apat, provide your supporting info. So naka-blurred po siya kasi ito po yung kumbaga sensitive for security purpose po. Yan. So una, nakalagay na yung first name. Ayan. Tapos yung middle name, yung last name nakalagay na rin. Tapos lagay niyo po yung suffix kung kayo po ay the second, the third, the fourth, senior or junior. Then yung birth date, nakalagay na rin siya. Kasi dito, kapag pinicturean mo or na-capture ng camera yung detail doon sa ID mo, yung pangalan mo, pati yung address mo, ay automatic na ilalagay dito sa personal information. Okay? So, i-type ko ngayon yung aking address. Ayan. Building name, unit number. Ayan. So, kung anong number ng bahay nyo. Then, street. Then, village or subdivision, kahit hindi na yan. Tapos, province. Ayan, kung anong probinsya kayo. Ayan, then city. Barangay. At zip code. So make sure na alam niyo yung zip code ng inyong tirahan, no? Kung saan kayo nakatira. Ayan. Tapos, tingnan natin yung detail kung tama lahat. Ayan. Bago natin i-continue. Okay, so tama naman yung detail. Then, press continue. So number 5, review your summary. Please review and confirm the information you provided. So mobile number, yung number natin ng SIM card, ito. SIM user description, I am Filipino SIM owner. Government issued ID details, ayan. Ang ginamit ko is yung UMID ID ko. Then personal details, local residence or lodging, ayan. Kung ay address ng bahay nyo, check nyo kung tama lahat ang information bago nyo i-continue. Ayan. So, tama naman lahat. Okay. Kung gusto nyo, pwede nyo i-screenshot, no? So, yung review summary, pwede nyo i-screenshot yan. No? Screenshot natin. Ayan. Tapos yung personal detail, tsaka yung address. Yan. Screenshot natin. Yan. Kumbaga meron kayong kopya. Okay? So tama naman lahat yung nakalagay na detail dito, nilagay natin na detail ay tama naman lahat. Yan. Then i-press ko na yung continue. Press continue. To complete your SIM registration, please confirm the following. Okay? Check natin yung box. Then, I confirm this statement. So, hintayin natin. We're processing your SIM registration. So, ayan na. Na-register na natin ang ating bagong SIM card. Ayan. Your SIM is now registered. We will send you an SMS registration confirmation shortly. Please save the number below for future reference. Ayan. So nakalagay ito your reference code, SIM registration details, yung mobile phone number natin na ginamit natin, tapos yung date kung kailan natin nag-register. So ang gagawin ko, screenshot ko.
Yan, screenshot natin yan para may kopya tayo at lalagyan sa gallery para lagyan nyo po ng pangalan. Yan. So yan, ito na yung ating full tutorial kung paano mag-SIM registration gamit ang bagong Globe SIM kahit nasa ibang bansa ka. So sa case ko, andito pa ako sa Bahrain at nakita naman po ninyo ay na-register po natin yung ating Globe SIM na bago. So hopefully nakatulong ito sa inyo. At kung gusto nyo pa ulit mag-register na isang SIM ulit ng Globe or TM, ay click nyo lang itong register another SIM. Yan. Para mag-register kayo ulit sa panibagong SIM card na gusto nyo i-register na under your name. So sana nakatulong to sa inyo. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, click subscribe, click mo yung like, at click mo na rin yung bell icon para ma-notify ka sa next upload video natin.